Magandang umaga po sa inyo lahat, mga brethren in the Lord. Sa ilalim po ng Light of Truth Ministry Incorporated at sa mga viewers po natin every Sunday, sa mga nanonood at nakikinig po sa gawain po ng Light of Truth Ministry, good morning po sa inyo lahat. Tayo po ay nasa aklat po ng pangalawang Korinto. Chapter 10, verse 17. Nasa New Testament po tayo. And let's start sa verse 17. But he that glorieth, let him glory in the Lord. Kaya ang sino mang gustong magmapuri, okay ba yung magmapuri sa Tagalog yun, ano? Magmapuri na lamang sa Diyos. Ang challenge ni Pablo, ang gustong pagka medyo bigatan natin ng salita, ang gustong magmayabang na lang sa Diyos. Sa mas magaan, ang gustong magmapuri sa Diyos o yung mga nagmamapuri sa Diyos na lang magmapuri. Di ba lagi naririnig natin ito na madalas itong bahaging ito ng kasulatan? Ang marami kasi mga usapin sa pagitan ng mga mananampalataya noon. Maraming mga gawain na malalaki at maliliit na nagagawa. Maraming mga responsibilidad na malalaki at maliliit. May mga natatapos na trabaho at hindi natatapos. At ang sabi ni Apostol Pablo, ang mga bagay na yan ay pinagmumulan ng pagmamapuri ng mga tao. Pero ang challenge ni Pablo, ang pagmamapuri ay dalhin na lamang sa harapan ng Diyos. Para matigil, ang gusto ni Pablo, para matigil na yung mga usaping sa pagitan ng mga mananampalataya. Pero hindi ipapakita ko yung isang bagay po rito, ang tao nagmamapuri sa kanyang kapwa-tao. Amen? Hindi natin minsan matanggal yan, lalo na pagka marami tayong mga abilidad. At marami tayong minsan ang mga abilidad na yan, yun ang pinagmamalaki natin. Madalas pagka tayo ay nakatuntong doon sa, lalo na pagka meron tayong natapos, minsan ito nagagamit natin na ipagmapuri sa tao. Right? Madalas yan, hindi naman lahat, pero may mga pagkakataong ganito. Pagka may kaya tayo, minsan ito yung ating pinagmamapuri sa ating kapwa-tao. Pero yung sinasabi ni Pablo, ang challenge niya sa mga mananampalataya, yung pagmamapuri, dalhin mo na sa Diyos. Pagka kasi sa Diyos ka nagmapuri, ay siguradong sabit tayong lahat. Pero ano kaya, gawin kaya natin? Sabi ko nga, nung iniisip ko ito, itaas ko kaya, balitarin ko kaya ito. At kasi nandito naman sa Biblia. Ito yung title po natin, hayaan natin na ang Diyos magmapuri sa tao. Ang tao, nagmamapuri sa kanyang kapwa-tao. Sabi ni Pablo, ikaw na tao, magmapuri ka na lang sa Diyos. At tiyak, wala kang may pagmamapuri sa Diyos. Ngayon, ang gagawin natin, hayaan naman natin ngayon na ang Diyos magmapuri
sa tao. O hayaan natin na ang Diyos magmapuri sa kanyang sarili. Ang hindi natin napapansin na ang Diyos naman pala ay nagmamapuri sa tao. Hindi napapansin ng karamihan, kahit ang mga theologians like me, hindi napapansin na ang Diyos pala halos pinuno ang aklat ng Isaiah na nagmamapuri pala ang Diyos. Hayaan nga natin kung ano yung pinagmamapuri ng Diyos. Hayaan natin. Alam niyo kung bakit sinasabi kong hayaan natin? Hayaan natin dahil tama para sa Kanya, right para sa Kanya, na magmapuri siya kung sino siya sa tao dahil ang lahat ng kanyang mga ginagawa ay ginagawa niya ito lahat sa katotohanan. Hindi katulad ng ibang tao na nakagawa ng isang bagay, lalo na pagka medyo pangkaraniwan, dala-dala niya ito sa amang lugar upang ipagmapuri sa mga tao. Ang Diyos, dapat lang na magmapuri sa tao dahil pagka pinansin niyo sa Biblia, walang nakakagawa doon sa kanyang ipinagmamapuri sa tao. Samantalang ang tao na nagmamapuri sa kanyang kapwa-tao, ang daming hindi niya nagagawa. Ang mga tao na nagmamapuri sa kanyang kapwa-tao, kung maraming man siyang nagagawa, ay nagagawa pa niya ito sa kabulastugan sa kanyang buhay. Samantalang ang Diyos, tama lang na magmapuri siya sa kanyang sarili, sa kalagitnaan ng mga tao, sa kanyang mga nilikha, dahil lahat ng kanyang mga ginagawa ay ginagawa niya lahat sa katotohanan. Dahil walang kalikuan sa Diyos. Kaya pansinin natin, kung kaya kang magbigay ng 3, hayaan natin ang Diyos magmapuri kung sino siya. Ano? Alam niyo, ang isang matibay at hindi ko alam kung sa akin, hindi mapapag-alinlanganan. Pero sa maraming tao, ganito ang sinasabi ng Diyos. Wala nang ibang Diyos liban sa akin. Maraming kumukontra dyan. O meron bang kumukontra dyan, Pastor? Yung ipinagmamalaki ng Diyos na walang ibang Diyos liban sa Kanya? Meron. Dito nga sa Biblia, kumukontra sila doon sa ipinagmamalaki ng Diyos sa tao, lalo na sa Israel, na wala nang ibang Diyos liban sa Kanya. At liban doon sa wala nang ibang Diyos liban sa Kanya, wala siyang katulad na Diyos. Dahil noong una pa man ang mga Israel, iba ang Diyos na kanilang kinikilala, liban sa Diyos ni Abraham. Let me read. 43 ng Isaiah, verse 11. Even I am the Lord, and beside me there is no Savior. Isa na yan. Babasahin ko sa may 44 verse 6. Babalikan po natin mamaya yung 43 verse 11. Ngayon ay nasa 44 verse 6 and 8. Fear you not, neither be afraid. Have not I told thee from the time, and have declared it? You are even my witnesses. Is there a God beside me? Yea, there is no God. I know not any. Ito naman yung pumapailan lang na mensahe ng Diyos sa mga Hudyo. Dahil ang mga Hudyo, ang dami nilang Diyos. Gumagawa sila ng sarili nilang Diyos na bato, bakal, ginto, pilak, at ang daming klaseng Diyos. Pero sinasabi ng Diyos, ang kanyang pinagmamalaki, wala ng Diyos liban sa Kanya. At kahit nagsaliksik ang Diyos, kung meron mang Diyos na kasama niya sa langit at lupa,
wala kailanman siyang nasumpungang Diyos liban sa Kanya. Basahin ko po ulit. I know not any. Wala akong nakikilalang ibang Diyos. Ibig niya sabihin, dahil ang Diyos ay sinasaliksik niya ang lahat ng dako at lahat ng bagay, wala siyang nasumpungang Diyos liban sa Kanya. Isa atin noon, ilang Diyos yung ating kinikilala. May Diyos na babae, may Diyos din na bata, may Diyos din na blue, may Diyos din na green, may Diyos din na basketball players. Ang daming Diyos. Pero yung sinasabi ng Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob, walang Diyos liban sa Kanya at liban doon, wala siyang katulad. Hindi siya katulad ng tao. Hosea 11 verse 9 yan. Hindi ako katulad ng tao. Ang tao, ang dami niyang katulad. Mayroong ang nagsasabing mayayabang na tao. Oh, mangkita ka man nga no, dati kasla kanya kakatugangan. O, abalayan mo. Diba ganon? Mangkita ka man no, dakasta nga manugang mo. Pito kami nga manugang mo. Kita mo sinuti man na sasaya. Ang mayayabang. Ang dami. Kapatpadang mo rin mo eh. Natawid mo rin tatang mo. Sabihin mo wala kang katulad. Ang tao ay higit sa lahat na mas mababa kaysa talaga sa Diyos. Ang Diyos ay walang katulad. Tanggapin na natin ito dahil maraming sabi nga ng Diyos sa kanila noong unang panahon eh. Sige, magtipon-tipon kayo at yung mga rason ninyo doon sa aking pahayag na wala nang ibang Diyos liban sa akin at wala akong katulad. Sige, maggrupo-grupo kayo para patunayan yung mali ako. Ito yung sinasabi ng Diyos sa kanila. Sa 41 verse 21. 41 verse 21. Pagkatapos niyang banggitin na siya lamang ang Diyos, kasi doon sa 40 hanggang 45, ang mensahe ng Diyos sa kanila ay iisa lamang talaga ang Diyos at wala siyang katulad. Verse 21, produce your cause, saith the Lord. Bring forth your strong reasons, saith the King of Jacob. Sige, ilabas nyo lahat yan, yung mga Diyos-Diyosan nyo na yan, at magpakita sila ng mga bagay noong nakaraan, at magpakita yung mga Diyos-Diyosan nyo ng mga bagay dyan sa hinaharap, kung kaya nila. Kasi maraming mga oposisyon sa panahon na yan. Hindi sila naniniwala na iisa lamang ang Diyos. Ang pinapaniwalaan po natin ay iisang Diyos. Amen? Wala siyang katulad. Let me read ang kanyang sinasabi sa 44, 6, and 8. Saith the Lord King of Israel, and His Redeemer, the Lord of hosts. I am the first and I am the last, and beside me there is no God. Verse 8. Fear you not, neither be afraid. Have not I told thee from that time, and have declared it? You are even my witnesses. Is there a God beside me? Yeah, there is no. There is no God. I know not any. Verse, nabasa na ba natin yung 6 saka 8? Okay. 41 verse 18. Chapter 40 verse 18. To whom then will you liken God? Or what likeness will you compare unto me? Verse 25. To whom then you will liken me? Or shall I be equal, saith one? Or saith the Holy One?
Ang challenge ng Diyos sa kanila ay kung may alam silang kapares ng Diyos, sige, ituloy nila yung laban. Ikumpara nila ang Diyos doon sa gusto nilang gagamiting pagkukumpara. Pero ang sasabihin ko po sa inyo, walang katulad ang Diyos. Hindi siya katulad ng ampalaya. Di ba, Benz? Pagka nga in-explain nila ang Diyos, ay katulad daw ng dahon ng ampalaya. Kung minsan nga in-explain nila, ang Diyos ay katulad siya ng egg. Merong shell, merong yung white, at saka meron yun, yung yellow. Walang katulad ang Diyos, dahil ang Diyos, iisa siya, pero tatlo ang katauhan. Yun po yung paniniwala natin. Siya lamang ang merong ganong katagian, ang kanyang tinatawag nating nature. Iisang Diyos, meron siyang tatlong katauhan. Ang Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Yun yung paniniwala natin, ha. Hindi tayo oneness. Na yung Ama ay siya rin yung Anak. At yung Anak, siya rin yung Ama. Kaya nung namatay ang Anak, namatay na rin yung Ama. Kaya nung namatay yung Anak, namatay na rin yung Holy Spirit. Ganun yung oneness. Pero sa atin, yung pangalawang persona lang ang namatay. Si Jesus. Dahil sa iisang Diyos, kakaiba ang Diyos eh. Kaya nga wala siyang katulad. Tayo, kahit tatlo, yung ang tawag natin, yung kabuuan natin, spiritual and body, hindi ito tatlong persona. Iisang katauhan pa rin tayo. Pero ang Diyos, kakaiba talaga ang Diyos. Isang Diyos, may tatlong katauhan po siya. At libang dun sa iisang Diyos at tatlo ang kanyang katauhan, hindi ba't kakaiba ang Diyos? At wala siyang katulad. At libang dun yung kanyang knowledge, hindi maipapantay sa kanino man, kahit sinong tao dito sa daigdig. Sino sa inyo na pagka ako'y natulog, alam niyo yung oras ng aking pagtulog? Sino sa inyo na pagka ako'y bumangon, alam niyo yung aking pagbangon? Ang Diyos, alam niya yung mga bagay na yan. Sabi nga ni David, na isang matalinong hari at napakatapang na hari sa panahon na yan, yung karunungan na yan, talagang hindi ko kayang abutin yan. Aminin natin, brethren, na ang karunungan ng Diyos ay kaiba sa karunungan natin. Let me read verse 5. Tignan natin kung ano ang kanyang masasabi natin. 139 ng Psalms, verse 6. 139 verse 6. Such knowledge is too wonderful for me. Yung karunungan na yan, lubhang, hindi ko yan maabot. Sabi ni David, it is high. I cannot attain unto it. Bakit kaya sinasabi na ang karunungan ng Diyos, itong si David ay hindi kayang abutin ng tao? Ganito siya eh, whither shall I go from thy spirit? Or whither shall I flee from thy presence? Pagka pupunta ako sa langit, nandun ka naman. Pagka ang aking higaan ay dadalhin ko sa impyerno, nandun ka naman. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost part of the sea, nandun ka naman. Even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me. At hindi ako pwedeng takpan ng kadiliman. At verse 11 yan, hindi rin ako pwedeng takpan ng liwanag. Pagka doon sa sobrang liwanag, hindi ka na makakakita. Pagka doon sa sobrang napakadilim, hindi mo na makita ang tao. Pero ang Diyos, kaya niya. Pagbangon, pagtayo, ano man yung ginagawa, kahit saan ka susuot, kakaiba ang Diyos. Ang kanyang karunungan. Kung kapangyarihan ng pag-usapan,
Maliit lang tayo. Dahil iniladlad niya ang langit at lupa na parang walang ano-ano. Hindi siya nahirapan. Hindi katulad natin na yung mga ginagawa natin ay lubhang naghihirapan tayo. 42 ng Isaiah, verse 5. Thus saith the Lord God, He that created the heavens and stretched them out, He that spread forth earth, or the earth, and that which cometh out of it, and that which cometh out of it, and He that giveth breath unto the people upon it, and spirit to them that walk therein. Compare naman doon sa ribulto na pinapag-usapan dito sa Isaiah. Ang Diyos, ginawa niya ang langit at lupa. Nung sinabi niyang magkaroon ng langit at lupa, nagkaroon po ito. At nung bigyan niya ng espiritu ang mga tao, nagkaroon ito. Hindi maghirap sa Diyos ito. Ipinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan kaysa yung kapangyarihan ng tao na gumagawa ng Diyos. Uulitin ko ang Diyos, ginawa niya ang tao. Ngayon, ang tao, gumagawa siya ng Diyos na walang buhay. Walang katulad ang Diyos kumpara sa mga Diyos na nakapako diyan sa mga dingding. Di ba yun yung Diyos natin noon? Oo. Mayroon niyang in-interview dahil ang laki-laki ng sunog. In-interview siya. Buti na lang at iniligtas siya ng kanyang imahen. Oo. Kung hindi, tapos sabi niya, nakaganyan siya, buti na lang at nakuha daw niya yung imahen at iniligtas siya ng kanyang imahen. Pero pagka hindi niya nakuha, siguradong sunog yung Diyos niya. Kaya nagbaling nga Nazareno to kulay na black. Ganyan ang Diyos. Hindi siya katulad natin, kundi makapangyarihan ng Diyos at ang kanyang karunungan ay hindi kailanman maikukumpara. At liban dyan sa kanyang pagmamalaki sa tao na wala siyang katulad, siya ay tagapagligtas. Meaning to say, doon sa pinag-uusapan, walang Diyos-Diyosan, walang ribulto na makapagliligtas sa mga Hudyo. At tayo mga hintil, ang Diyos natin na yan, ang napakarami, hindi pala ito ang nakapagliligtas sa atin, hindi pala yung Diyos na nagbigay sa iyo ng anak nung nanalangin ka doon sa poste at ikaw ay rumangya ng buhay dahil nanalangin ka at pumipila ka, hawak mo yung napakahabang lubid. Pagka iyon ay dumaan yung si Nazareno. Hindi. Walang buhay yun, binubuhat mo yun. Mula doon sa simbahan na malaki hanggang doon sa ibang simbahan. Tapos sabihin mong manalangin at mamanata ka doon. Misa nga hindi makalakad. Inilagay mo sa karwahe. Okay? Makikita nyo doon sa sa mga video na kanilang yung tuwalya, yung towel na yung binabato, hindi nga niya alam kung saan pumupunta. Ikaw na lang ang umaakyat at pumupunas dahil hindi niya masalo. Tapos sabihin mong siya ang nagpagaling sa iyo. Paano siya ang magpagaling sa iyo? Hindi nakakakita at hindi nakakarinig yan. Amen? Kaya, ang pangalawa na sinasabi ng Diyos, ako lamang ang tagapagligtas niyo, Israel. Walang ibang tagapagligtas kundi ang Diyos. At liban diyan, tanggapin din natin, tayong mga hintil, ang kaligtasan natin, hindi natin nakuha dyan sa mga ribulto na yan. Nakuha natin ito doon sa Diyos na si Jesus na namagitan sa Ama at sa tao tungkol sa kasalanan. Di ba doon sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, there is only one God and one mediator between God and man. Walang iba si Jesus. Tanggapin natin dahil ito rin yung sinasabi ni Pablo sa mga taga-Ephesians na hindi sa atin ang kaligtasan. Naligtas tayo dahil kay Jesus. Chapter 2 verse 8 to 9.
Sa awa ng Ama, ibinigay niya yung kanyang anak para maligtas tayo. Hindi sa mga mabubuting gawa tayo naligtas. Dahil hindi sapat yung mga ginagawa nating mabubuti nung datnan tayo ng Panginoong Hesus at namatay ito para sa atin. Dahil kung sapat yung mga mabubuting gawa at lastog mo na yan, hindi na bababa ang Panginoong Hesus para mamatay para sa ating kasalanan. Na kahit mamatay tayo ang dapat mapako at mamatay, hindi pa rin sapat yung kamatayan natin para yung kasalanan natin matanggal natin. Yung buhay natin, kahit sabay-sabay tayo, hindi ito talaga sapat para mabayaran natin ang kasalanan natin. Ang kasapatan natin ay ang Diyos para sa kaligtasan. Tanggapin na natin ang katotohanan na siya lamang talaga ang tagapagligtas. Amen? Wala nang iba. Iligtas ka. Magkaroon ka ng eternal life, iligtas ka sa mga karamdaman, iligtas ka sa kahirapan, walang kokontra dyan. Sana walang kokontra. Amen? Dahil siya yung ating kaligtasan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. At liban dyan, pinakahuli, siya ang nagbigay ng tagumpay sa atin. Walang iba. Ang sabi nga ng Diyos sa kanila na nung bago nila pasukin ang Kanaan, pagka nandun ka na at nakakain ka ng marami, nakainom ka ng marami, nagbahay ka ng magaganda, huwag mong kalilimutan, hindi dahil sa iyo yan, kundi ako ang nagbigay sa iyo ng tagumpay. Ibig kong sabihin, ang binabanggit ko po dito, ang Diyos, sabi niya, ako ang nagbigay sa iyo ng tagumpay. 8:7. Chapter 8, verse 7. For the Lord thy God bringeth thee into a good land, and a land of brooks of water, or of fountains in the depths that spring out of valleys and hills, a land of wheat and barley and vines and fig trees, pomegranates, a land of oil, olive, and honey, a land wherein thou shalt eat bread without scarceness. Thou shalt not lack of anything in it. Doon sa pupuntahan mo, hindi ka na magkukulang. A land whose stones were iron, and out of whose hills thou mayest dig brass. When thou hast eaten and art full, when thou shalt bless the Lord thy God, who the good and which hath given thee. Verse 18. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He, the Word, for it is He. Sapagkat siya ang nagbigay ng kapangyarihan mo para ikaw ay rumangya, that He may establish His covenant which He sware unto thy fathers, as it is this day. And it shall be if thou do at all forget the Lord thy God and walk after other gods. Remember this, ang alam nila ulit, na pagka sila ay rumangya, Diyos-Diyosan ulit ang nagbigay. Kaya pagsisilbihan nila ulit, hindi na ang Diyos na naglabas doon sa Egypt, kundi yung Diyos na dala-dala nila at kanilang naratnan sa Kanaan. Pero ang sinasabi ng Diyos, ako ang nagbigay sa iyo niyaan. Verse 16, who feed thee in wilderness with manna, which thy father knew not, that he might humble thee, that he might prove thee to do thee good in the latter end. And thou shalt say in thy heart, my power and might of mine hand hath gotten me this wealth. Ganyan ang sasabihin ng mga tao. Pagka itinaas ng Diyos, nagagitak gamin. Ag titinulong kami gaming agkakabsat. Iso nga adatoy kami nagpindas na tanga kasasaad. Ganon. Pero wag mong kalilimutan ang sinasabi ng Diyos
Ako ang nagbigay niyaan. Verse 4 and 6. Verse 4. Chapter 9, verse 4. Speak not thou in thine heart, after that the Lord thy God hath cast them out from thee before thee, saying, For my righteousness the Lord hath brought me in to possess this land. But for the wickedness of this nation the Lord hath driven them out from before thee. Not for thy righteousness or for the uprightness of thy heart dost thou go to possess the land, but for the wickedness of this nation. Understand therefore that the Lord thy God gave it thee. Not this good land, possess it for thy righteousness. Remember this, brethren. Ano man yung narating na natin, ito yung pinagmamalaki ng Diyos na hindi dapat itong takpan, na hindi sa katwiran ng tao na dadala niya ang tagumpay ng kanyang sarili. Uy, nakalpas tayo. Oo, marami tayong mga ari-arian na minana. Ngunit sa kabila noon, sa likod noon, ang Diyos ang nagbigay nito. Hindi dahil sa matuwid tayo at masipag tayo. Yan ang gustong iparating ng Diyos, na kanyang ipinagmamalaki na kailanman ay hindi pwedeng kontrahin sa kalikuan. Amen? Pagka narating na natin talaga, dahil gusto pa natin doon sa mataas eh. Amen? Sige, huwag nating kalilimutan ang Diyos ang nasa likuran ng mga tagumpay na ito. Sabi ko nga, ano ba yung objectives ng Diyos kung bakit ganito? 41 hanggang 45 ng Isaiah, yun ang mga kapitulong nagmamapuri ang Diyos sa kanyang sarili, sa tao. Kaya nung iniisip-isip ko, sabi ko, hindi ko pa tapos yung message, sabi ko ni message, pagod na ako. Kaya kung si sister at si Mrs. nag-uusap, si Brother Ali gumagawa rin ako. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko na talaga matapos. Dumating na doon sa katotohanan na hindi na talaga natin ito maitatago pa. Gusto ng Diyos. Kaya binabanggit niya yung pagmamalaking ito sa atin. Ngayon, kahit noon, ay para mabuo yung tiwala natin sa Diyos. Amen? At liliit yung tingin natin sa ating sarili. Dahil kung minsan bumabaliktad, mas malaki yung tingin natin sa ating sarili kaysa doon sa kakayanan ng Diyos. Sa katotohanan naman, kahit anong gawin mo, wala ka rin namang talagang magagawa. Meron ng message na nakahanda I don't know when, na ore kayo't munton, madintong dito Diyos. May message na ganyan, I don't know. Anong to ata. Tatakayat pa lang iti Diyos, mayat kan. Ore kayat munton, awan tumar aramidamon. Wala ka na magagawa. Ore agsangit kan tupay. Mas laki ni Esau. Sabi nga ng Diyos pasukin nyo. Nagdadakil naman kami ng tao. Di ko ayaw nyo. Papatayin ko rin kayo dyan sa desert. Sabi, sige, hintayon. Ayaw na ng Diyos. Di namatay sila. Kaya hanggat gusto ng Diyos, gustuhin mo. Dahil kahit gustuhin mo na, kung ayaw na ng Diyos, wala ka nang magagawa pa. Dahil may timetable ang Diyos. Hindi lahat ng panahon ay nagbibigay ang Diyos. Tandaan po nyo yan. Kaya, itong message na ito, binabalot talaga yung isip ko na ginagawa ito ng Diyos ng pagmamalaki sa mga tao para lakihan naman natin ang tingin natin sa Diyos at liit-liitan naman natin yung tingin natin sa ating sarili. Amen? Totoo naman. At saka ito message na ito, dahil takot na talaga ang mga Israelita na bitawan ng kanilang mga Diyos-Diyosan, dahil ang alam nila ito yung tagumpay. That is not right. That is wrong. Kaya yung message na ito, na pagmamalaki ng Diyos sa mga Hudyo, para to take away the fear within their heart, to become strong
naharapin yung katotohanan. Kasi marami tayong kinakatakutan, right? Pero pagka nakita mo talaga ang Diyos kung sino siya sa kanyang pagmamalaki, unti-unting natatanggal yung takot natin. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Brethren, sa mga viewers po natin, salamat po sa inyong panahon na iyong ibinigay. May the Lord bless you. Let us pray. Dakilang Diyos, sambahin ka. Ang pagmamalaki mo, tanggap po namin. Totoo pong kaya mong lahat. Kami, marami pong hindi kaya. At totoo ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw din ang aming tagumpay. Salamat po, O Diyos. Sapagkat ikaw ang aming Diyos, nagpakilala ka sa amin mula sa aming amang Abraham hanggang sa nagpakilala ka sa amin. Salamat po, dakilang Diyos. At ikaw ang aming Diyos. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.